Very interesting ang topic natin ngayon today. Magkaka-martial kaya? 1972. Proclamation 1081. 1081 ang martial law. Sa column ni Lloyd Bautista ng Manila Times, sabi niya may parang bombang pwedeng sumabog anytime. Mahiya naman kayo, mga kontratista, dahil nga dun sa flood control sunod-sunod na baha. Parang mga guilty, ano? Tapos biglang mga kongresista, parang na-stun sila, no? Mahiya naman. Follow up. Naglabas na ng 15 contractors. Kasali ba yung atin doon? Buti na lang di tayo kontratista. Architect! Clean tayo, clean. Safe ka na. Ito yung linya ni Senator Macaleta. Safe ka ngayon. Ngayon, safe ka ngayon. Bukas. Kinabok. Meron siyang in-interview isang contractor months before. Yun. Nakakagulat eh. Parang si Lord na ata naglalatag sa atin ng exposition ng mga... Grabe. Daming nasasayang na pera. Tapos biglang in contrast yung mga buhay karangyaan nitong mga Nepo babies. Baka mamaya yung tatay mo contractor pala. Meron ka bang mababanggit na pangalan? Wala po. Wala namang nangihingi nung Leader. Itong pangalawa maganda. Itong pangalawa siguro kung talagang maganda. Hindi martial law yan, parehong hindi maganda yan. Hindi pala maganda. Teka lang, bago kami mag-start magkwentuhan, subscribe ka muna kasi siguro dahil namin na may ibigyan ka namin ng magandang kwentuhan. Very interesting ang topic natin ngayon today. This coming September 21, People's Power 2025. Magkaka-martial law kaya? Nangyari na yan nun Oo nga eh. Hindi kasi ngayong September 21 is the anniversary ng proclamation ng... Tama ba ako? Tama. 1972. Proclamation 1081. 1081 ang martial law. Oo. So, nakatapat naman yung people power mass protest. Mass protest ngayong 2021. Teka lang, bago natin pag-usapan kung matutuloy nga ito martial law to. Saan ba nag-umpisa? Medyo may uprising ba tawag natin? Pwede ba natin tawagin uprising? Well, sa column ni Lloyd Bautista ng Manila Times, sabi niya parang may feeling na parang merong people power upheaval na may parang bombang pwedeng sumabog anytime. So very parang may pangamba ganon. Tignan muna natin brief history saan nanggaling to. Last SONA, medyo nagbigay ng standing ovation yung mahiya naman kayo, mga kontratista, dahil nga dun sa flood control sunod-sunod na baha. Tapos kaunti lang yung palakpak. Parang kita mo, parang mga guilty, ano? Tapos biglang mga kongresista, parang na-stun sila, no? Mahiya naman. Mahiya ako. Tapos nagpalakpakan na. Slow clap. Hindi mo alam kung ano eh. Tapos sabayan na iba. Bumababa eh. Hindi pa. Nabing narinig ko. Kasi nga parang kung titignan mo, pag sinabing gano'n, na alam naman natin lahat kung sino talaga. Tapos, after that, si Senator Ping Lacson nagkaroon ng privilege speech. Doon na lumabas. Siya sa tingin mo, siya ang nag-trigger? Actually, isa sa mga trigger si Senator Ping Lacson eh. Kaya nga nagkaroon ng investigation sa Senate. At sumunod na rin yung sumunod na rin yung House. Pero bago yung statement ng SONA, si Mayor Magalong,
medyo vocal na sa pagdating sa corruption. Actually, isa nga yun sa mga, advocacy niya, o tinitira niya sa mga interview niya, yung mga cat's eye, talagang expose na. Rock netting. Yung rock netting, yung kalsada. Pero wala pa yung flood control, no? Hindi pa niya nasasabi. Hindi pa, ang galing nga eh. Di ba? Binabantayan natin yun si Mayor Magalong. Parang during that time, hindi sa masyadong pinapansin ng mga tao. Dapat dun pa lang galit natin yung mga tao. Kaya lang kasi nag-spark dito sa nung SONA na sinabi na maya naman kayo, teka lang, baka tamaan ka din yan, Mr. President. Di ba? So yun nga, hanggang after that, siyempre, kailangan niya ng follow-up. Naglabas na ng 15 contractors. Kasali ba yung atin doon? Buti na lang di tayo kontratista. Architect! Cleared tayo, cleared. Clear. Safe ka na. Safe ka na. Ito yung linya ni Senator Macaleta. Safe ka ngayon. Ngayon, safe ka ngayon. Bukas. Kinabukasan, hindi na siya safe. Nadawit na. Well, anyway, after nun, nung naglabas na ng 15 contractors, doon na nawindang yung mga tao. Nagkaroon ng general parang awakening. natauhan, no? Tapos, yung statement pa ni Pangulo doon na during the time ng interview sa media, medyo provocative. Parang kiniliti niya yung mga reporter eh. No. Di ba? Sabi niya, tinanong sa, kung connected po, masasabi niyo po ba connected ang mga kongresista dito? Tapos parang mockingly statement, sabi niya, wala na ba tayong investigative journalism? Di ba? Parang, gusto mo na investigative. Ayun. Actually, kaya nga, tama rin si President BBM dun eh. Kasi for a while, mula nung umupo siya, yung mainstream media parang walang nag-iimbestiga. Kahit sa anong klaseng bagay. Parang tinamad o nagsisilensyo o nagpapahinga. Hindi mo maintindihan yung temperamento ng mainstream media. At ang parang busy yung social media. Grabe. Sobrang ingay social media after that. Tapos, nung naglabas na siya ng statement din na itong mga media, nakalkal. Siyempre, kahit ako media, magagalit. Sige gusto bibigyan ka namin ng investigative. Ngayon, ito palang isang TV personality ng ABS-CBN. Meron siyang in-interview isang contractor months before. Yun. Nung magkakampanya pa lang, nakakagulat eh. Parang si Lord na ata naglalatag sa atin ng exposition ng mga Lord, thank you. Kasi nilatag mo na yung mga, di ba? Parang ang cute lang. Nakasama yung mga diskaya. Tapos before na ma-expose sila, grabe yung interview ng naging meme nga sila. Yung gusto ko ng payong, kaya binili ko tong sasakyan na to. Sayang, dinaw na yung video eh. At saka lumabas na rin yung mga previews na mga videos nung tinatawag na Nepo Babies. Yung mga Nepo Babies. Ano po ba ito mga Nepo Babies? Anak ng kontraktor o anak ng mga kongresista? Halo-halo na. Diba? Anak ng kongresista. Asawa ng kongresista. Mga contractors. Anak ng contractors. So, ayun, lumabas na samantalang, yun na nga, yung contrast kasi biglang lumaki. Lumalim eh. At saka naging intense na parang yung uproar. Oo, kita mo naman yung nung baha, may nalulunod, may namatay, yung damage sa infrastructures and agriculture, grabe. Daming nasasayang na pera. Tapos biglang in contrast yung mga buhay karangyaan nitong mga Nepo Babies. Kaya lalong yung galit ng tao talaga. Gigil yung mga tao. Pero sa akin off topic muna tayo pagdating dyan. Dapat talaga, it's an ethics na bakit mo sa dama yung anak. Sa akin ako, hindi naman sa pinagtatanggol ko yung mga anak na mali naman na i-post mo yung karangyaan mo. Sa akin yung mga anak ko,
Well, sa isang banda kasi, tama naman, wala naman silang, kumbaga, Walang kinalaman. liability, whatever. Kaya lang, ipinost nila yan bago pumutok itong galit ng mga tao. Yeah. So ngayon, nagkaroon na ng, ng kahulugan yung kanilang pinagagawang mga videos nung yung galit ng tao ay talagang kumaga pasabog na eh. Opo. So magagalit talaga yung tao. Isa kang lesson learned dito. Although, siyempre, di naman natin makakontrol yung ethics ng mga tao na kung ano yung nilabas nila. Ibig sabihin, pag pinost mo na yan, that is already a public, kumbaga, public document na yan. No. Nilabas mo na sa social media. It's for everyone to see. Lesson na yun sa mga kabataan. You don't have to flaunt everything that you have. Di ba? Baka mamaya, yung tatay mo, kontraktor pala. Pero it's a lesson learned sa mga kabataan natin. Na you don't have to post everything, yung karangyaan, yung the fame, ano makukuha mo sa madaming likes, di ba? Kaya nga, na ano rin ako, yung may nag-post nga na yung dapat daw na pag mayaman ka, yung talagang totoo daw na mayaman, hindi nagpo-flaunt ng yaman. Exactly. Kung bakit daw itong mga ito, nag-flaunt ng kanilang mga Hermes bags, mga yate, mga para magmukhang mayaman. Oo. Sa totoo lang, yun na isang example dyan si Bill Gates eh. Si Bill Gates, sabi niya, ang kanyang relo, Timex lang na worth less than 5,000 pesos eh. Kilala naman natin si Bill Gates. Yung pangalan itself, si Manong Sabit, di ba? Yung mga ganun, no? The name itself, si Double A, si RSA, yung mga yun. Well, anyway, pabalik na tayo sa history. Saan ba tayo natapos? Yun, dinama yung mga anak. Ngayon, nagkaroon ng Senate hearing. Yes. So, Pinatawag na yung mga contractor. Tapos, isang kagula-gula na pangyayari. Napag-usapan natin, di ba, nung nakarataan. Sino yung next na Senate President? oo. Biglang nagbago. nung una kasing... Well, brief history nga maganda to sa ibang topic eh. Siguro daanan lang natin. Daanan natin. Yung Senate hearing kasi, yun ang nauna kaysa sa House. Oo nga eh. So, nung nauna ang Senate Blue Ribbon Committee Chair ay si Senator Marcoleta. Pero ang perception ng tao parang pro-Duterte. Pro-Duterte. So parang na-mention na kasi may nag-mention na ng mga pangalan ng congressman not pangalan, kundi na-mention na yung congressman, politiko, sa ni Senator Ping Lacson. So, ayun, ang nangyari, nagkaroon si Diskaya ng pagkakataon na mag-mention na ng mga pangalan ng mga congressmen at ng mga... Nalala mong last episode natin, sabi ko, di ba, ready na ba itong mga congressman na to? Surbol may mapapangalanan. Oo. So, ngayon, ang nangyari, nung sumunod na araw, nagkaroon naman ng congressional hearing dito sa House of Representatives of the same topic, corruption, flood control corruption. Pero, ang napangalanan naman, yung Senador. si Senator, dalawang senador. Joel Villanueva at saka si Cheese. So, nagkaroon sila ngayon pa yung pinaka-active, di ba? Si Joel tsaka si Jinggoy, di ba? Very active sila sa paggisa eh. Yes. So, nangyari, nagkaroon ng Senate coup. Inalis si Cheese. Pati si Marcoleta, inalis na rin. Pero grabe, no? Di ba nagbilang tayo? Parang walang ka-chance-chance si Tito Soto dun sa signature naman, sa vote na makukuha niya para maging Senate President. And yet, ang lakas pa rin ng presidente, no? Influence niya. Siyempre, kung asan yung pinanggagalingan ng resources, siyempre yun ang... Sabagay, tama po kayo. Ganun talaga yan eh. Yun ang reality ng politics natin eh. So yun, tapos, eto na ngayon. Pangalanan na, si HOR, may bago ng Speaker of the House. Diba? So yun, pag-usapan natin sa ibang mga araw. Pag-usapan natin itong 21. Itong March 21.
September 21. Sorry. September 21 this coming Sunday. Ilang rallies ang nakakatawa kasi yung mga social media, bawal DDS dito sa rally natin. Sa kabila naman, parang maisog. Sobla. Bring him home pa din sila. Corruption na usapan yung rally nila, bring him home pa din. Kaya nga so di gaya nung, alam mo sometimes, ang nakakatakot kasi yung parang may moving spirit. Nangyari sa Indonesia, ay grabe. Nangyari sa Nepal, Bangladesh. tapos baka nga yun ang sinabi mo kanina, magkaroon kayo martial law. Kasi baka madamay tayo. It's a moving spirit. Hindi mo napupuna pag kasi lalo na yung sa Nepal. Oo, matindi Diba? So parang tapos ang karamihan ng atin ngayon is mga Gen Z. Mga tawag ng kabataan, yung mga school nga Parang nakakainis itong mga eskwela na ito. Nakikisalip, idadamay pa nila yung kabataan. Well, anyway. Pero yung Nepal and Indonesia, kabataan. Kabataan, Gen Z. Gen Z. At saka iisa ang kanilang ipinaglalaban. Walang iba. Hindi diffused. So talagang kumbaga yun ang nakatutok sila sa isang topic. Corruption. Corruption. Yun sa atin, corruption. So ngayon tayo, sabi ko nga kanina, it's a moving spirit dito sa Southeast Asia. Baka madamay nga tayo. Kasi ang issue natin is also corruption. So ngayon, ang tanong mo kanina, sa September 21, may ilan bang magrarally? Kasi based doon sa permit ano ko lang, doon sa kinuha nila, sinecure nilang permit sa mga municipalities. Sa Manila, 2 million. 2 million attendees. Ang pinail nila na permit. Alam ko, pero tapos dito sa EDSA, mga pare-pare. Ayan ang di ko na At saka doon sa Liwasan. Sa mga Duterte, medyo madami yan. Alam Kaya mo nga Duterte. Minimum, kung 100,000, madali lang sa kanila ang 100,000 Ang alam ng iba, 2 lang ang rallies. Opo. Isa sa EDSA People Power Monument sa EDSA at isa sa Luneta Grandstand. Pero pa sa Bonifacio. Meron pang Liwasang Bonifacio, yung mga grupo naman ng Duterte, maisog. Maisog. Sa tingin ko, parang hindi maganda yung rally mo. Iba-iba yung may isang common agenda which is corruption. Pero iba-iba yung kaaway. Iba-iba yung dito sa Liwasang Bonifacio, ang kaaway si Presidente. si Presidente, kaaway si Presidente. Tapos ang pinagsisigaw, corruption plus bring him home. Tapos ito namang sa People Power Monument, mga pare naman, mga religious. At saka mga alta. Oo, mga nakapabango. Doon, mahirap mag-rally doon. English ang rally doon, pare. Ngayon, ang pinagtataka ko dito sa grupo ng People Power Monument ay matagal na pinag-uusapan yung corruption, flood control. Silensyo sila. Oo, silent. Bakit biglang ngayon na lang sila nagsisigaw ngayon ng corruption? At hindi nila sinasabi na mag-resign si BBM. Kaya nga. So mga mga dilaw, pink. Magkakampi kasi sila ngayon. Kaya nga. So may strategic alliance. Ang gusto nila i-backtrack beyond 2016. Para madamay sila Duterte. Kung may flood control corruption nung sa yung Duterte time. Committee, tinanong sila Diskaya. Nung bang nakaraang administrasyon, meron ka bang mababanggit na pangalan? Wala po. Wala namang nangihingi nung pahiyahin lang ito. Wala po. Wala naman lang hihingi nung panahon na yun Dito naman sa Luneta, ang sigaw naman dyan, of course, corruption din. Pare-pareho silang corruption. Pero meron kasama. Resign BBM, imbestigahan lahat. Pati si Duterte, imbestigahan.
US BBM Marcos imperialism. So marami. So imbes na At saka dun, medyo, hindi naman nakakatawa, hindi rin nakakatakot. Pero kailangan may costume. Oh, black mask. Kailangan mga nakaskiwas sila dun. doon sa puti. Pinirahan lang kayo niya, Pwede lang mag-rally ng walang skiwas, Sa ang costume doon sa puti. Sa People Power Monument. Opo. Di ko alam yung Sila maisog. sa Siyempre, green. Green siguro dito sa Maisog. Dito naman sa Luneta, marami pula. Hindi po ski. Meron sila meron? sabi, Parang tapos itim ata. nagbibenta na yung mga nag-initiate ng... Meron din. nagbibenta na sila ng skiwas. Parang 300 ata. Negosyo. So iba-ibang agenda nila, no. So sa tingin ko, because of that, unlikely na magkaroon ng martial law. Wala, para sa akin hindi hilaw. Pero ang daming una, hindi sila magkakabate. Walang unity doon. Paano pag itong mga nasa Luneta pumunta sa, di ba, nag-march vigil sila sa EDSA. Parang, tigilan natin to. Tara, punta tayo. Yun ang doon. Pagtulong-tulong tayo. Tapos, nung nagsalubong na sila, nag-aaway na sila na yung nag-aaway. Pero alam mo, ang nakakatakot dyan, actually, kasi malaking gathering to. Now, halos lahat ng mga revolusyon sa mga nakaraang panahon, may namamatay muna. Parang yun ang spark, no? Parang, yun ang spark, yun ang trigger. Tapos saka nagko-culminate into revolution. May mamamatay muna. Kaya, ang papel ngayon ng Armed Forces and PNP is to talagang maiwasan talaga yung mga magsasabotahe. Kasi sometimes baka may magsabotahe. Plaza Miranda. So kinakailangan maayos talaga yan. Mabigyan ng tamang pansin yung mga saboteurs, yung mga provocateurs. Kinakailangan maayos yan. Kasi pag merong isa man lang dyan na masaktan hindi masaktan, kundi bawian ng buhay, baka yun nga ang mag-trigger ng isang people power revolution. So yun ang nakakatakot. Sa panahon ngayon, parang ang tagal na nawala naman na although nitong nakaraan lang, merong isang rally sa Menjola ba to? Sa US. Yung sinagasaan ng polis yung mga nalala nyo. Kasi in danger na yung polis. Inaaway na sa parang para makaalis. Ganon. Yun nga ang dapat maiwasan yung kaguluhan. Pero naman na tayo? Maximum tolerance. Dapat maximum tolerance. Maximum tolerance. Kasi walang security guard doon na mag-check ng bag. Imagine, dami na. Ilang million yan. 2 million. Compared sa ilang police kayang madedeploy this. Kaya nga, yun ang nakakatakot yan. Kaunti lang ng pulis natin Tama ka. Na ilang kapulisan na i-deploy. So anyway, yung armed forces naman, of course, meron namang mga, kumbaga, may mga backup contingencies. So, pero more likely, sa akin mukhang sobrang nipis ng tsansa na magkaroon ng kaguluhan. Yeah. Or into martial law. Well, ito naman mga kwan natin, kumbaga, discussion lang naman to. Kung dumating nga sa sitwasyon na ganyan. Eto na tayo ngayon. Na what if? What yung mga mahilig ka sa what if What if na may kaguluhan na talagang kumbaga dumating sa sukdula na kinakailangan si BBM mag-declare ng martial law. Hindi, tinitignan ko nga History repeat itself Meron tayong ni-research what happened last 1972. Well, may mga, sabi nga natin may mga parallelism. Parallelism, yeah. Nag-proclaim siya 1081, September 21, di ba? Ngayon, syempre, September 21 din. Tapos during the time, ang rally sa Carino Grandstand din. Ngayon, Carino Grandstand ulit. Tapos ang issue nun, ganun din. mass corruption.
Massive corruption. And human rights abuses. Yes. Yung panahon ni matandang Marcos, tatay. Ngayon, kay Massive Junior, process. Ano din, massive corruption din. The same. Tapos, 1972, isang Romualdez. Ang very remarkable figure. Controversial figure. Yung asawa naman. Imelda Romualdez. Imelda Romualdez. Tapos Controversial. Controversial din. Another Romualdez. Nag-resign ka na nga. Isa na namang Romualdez. Si Martin, speaker. Yeah. Tapos, ang SND nun, Juan Ponce Enrile. Actually, legal advisor siya. No? Legal advisor ni Matanda. De facto legal advisor. Tuwing may problema si Matandang Marcos, siya lagi ang kinukonsulta. Si Juan Ponce Enrile. Presidential legal advisor din niya. Ni Junior. Mga dami, no? Daming... Tapos, syempre, ang presidente nun, another than Ferdinand Marcos. Parehas na Ferdinand Marcos. Ay, tapos, malaki din utang ng Pilipinas sa atin ng US. 2.6 billion ang utang lang natin. Last 1972. Nung panahon ni Senior. Yung tatay. Yung anak, si presidente ngayon, 16 trillion. Wow. Pero, alam mo, yung pag-declare ngayon ng martial law, hindi kasing dali. Kasi nung 1972, dineclare lang, in-implement. Opo. Kasi yung 1972 kailangan Constitution, approval ng... kinakailangan ngayon, dahil sa nangyaring yon, yung Cory Constitution, 1987, ay minabuti niyang magkaroon ng check and balance. You cannot just declare martial law on a whim. Hindi pwede. So, yung Constitution mismo, nagkaroon ng kumbaga check and balance. So, si PBBM... It's the Supreme Court would decide. No, si PBBM muna mag-declare. And in 48 hours, isasubmit niya sa Congress. So, yung Congress is either i-approve yun or i-revoke. Ngayon, kung in-approve, yung Supreme Court, bibigyan ng number of days, like 30 days. Kung gaano katagal ang martial law. Kung i-approve niya. Ano po ba ang martial law muna? Ano yun natin? It's military takeover, di ba? Oo. So ngayon, pagka ganong sitwasyon, si BBM, hindi ganong kadali. Hindi ganun kadali na basta gusto niyang mag-declare ng martial law. Kinakailangan talaga may factual basis. Kaya nga, kung talagang magulo, meron talagang factual basis. Kasi, 2 million ang ini-expect nating rallyist nasa Itong mga rallies, nag-uproar na, nagkagulo na. So, paano? Ngayon, kung ang problema nito kasi, halimbawa lang, sabi mo nga, what if? Talaga na-declare yung martial law. Ano ngayon ang senaryo? Magugusto ba tao? Lalong gagalit. Anong gagawin ng mga dilaw? Yun nga. Iniisip ko. Ina-imagine ko, di ba? Sige, kumampi kayo dyan, ha? Ngayon nag-declare. Yun nga. Anong gagawin nila? Ang tingin ko nga kasi pagka ganyan na galit na yung tao sa corruption, tapos nag-martial law pa, yung galit hindi lalo pa Lalong magagalit talaga Na hanggang siguro may mga grupo-grupo na talagang yung mga sort of hindi naman civil war siguro pero malamang. Maramang nagporma-porma na ng mga grupo against the government. Marami yan. Una, yung CPP, NPA, NDF, mag-strengthen yan. Definitely. Kasi ayaw naman niya na may martial law. Kalaban nga nila military sila unang yan So, pero maganda po sa atin our military is very neutral
Isa ngayon, no? Kaya nga, ang isang nakikita ko, dalawang klaseng, ako sa tingin ko lang, dalawang klaseng martial law, kumbaga, ang pwedeng mangyari. What if, no? Una, yung i-declare nga ni BBM. President BBM. Pero pag yun ang dineclare niya, siya ang parang you will lead. Siya ang leader. Itong pangalawa, maganda. Itong pangalawa siguro, kung talagang Maganda. hindi martial law yan, parehong hindi maganda yan. Hindi pala maganda. Okay, hindi mas maganda lang sa una. So ngayon, kung halimbawa nag-declare ng martial law si BBM at nagalit pa rin ng tao at may kaguluhan, lalong gumulo pa. Alam mo ba ngayon na dalawang institusyon lang ang parang highly respected at this point in time as we speak? Supreme Court. It's only Supreme Court and the armed forces, the armed forces of the Philippines. Not so much on PNP. Ayun. Okay, so it's the AFP and the Supreme Court ang medyo highly respected, very high ang trust rating. Talagang gusto ng tao, kumbaga. Walang bahid Nandyan si Siri sa Supreme Court, si Siri. Andyan, yung spokesperson nila si Siri. So, now, ang sinasabi nating pangalawang klase ng martial law is military takeover. pag may kaguluhan, si BBM na leader ng martial law at yung tao, gigit na ngayon tong dalawa, itong military at saka yung Supreme Court. Galing, no? Gigit na, sa gitna. So, martial law, pero military junta. Sort of. Tapos nun, erase na lahat ang constitution natin. Well, ganun na mangyayari. Parang RevGov. So, parang RevGov. So, revolutionary government. Bagong constitution na. Ang nangangasiwa ngayon is combine na parang civil-military junta composed of maybe the armed forces generals and Supreme Court justices na pili kung sinong mag-chairman doon. So yun, mauulit yung parang kay Cory Aquino, yung freedom constitution niya. And I think, yan ang pinakatamang panahon para siguro palitan na yung constitution natin. Oo nga, ang bilis pa yun. Mabilis pa yun. Mabilis yun, wala nang chat-chat doon. Wala na mga congressman na magulo. Wala na. So siguro yung ganun pa rin, parang kay Cory Group nun, yung Freedom Constitution, pag upo nung junta, unang ginawa nag-constitute ng Constitutional Commission, nag-appoint, no? Para bumuo ng bagong constitution. Maganda ngayon kasi magagaling yung mga justices natin. Tapos, dissolve lahat. Pati mga opisina, dissolve. Tsaka yung time, it calls for that, no? Parang kung mangyayari man yan, this is the perfect time for that to happen. Oo. Kasi ginagalang nga natin yung armed forces and then Supreme Court, ginagalang natin. Mataas ang galang natin, respeto sa ngayon. Tsaka galit na rin yung mga tao. Parang they're clamoring for change. Parang reset na natin lahat. Let's Lalo na itong ating Gen Z. Ay, ibang klase ang Gen Z ngayon. Talagang pag naninindigan. Kung hindi, maninindigan Kumbaga, alam mo itong generation na yan, ngayon, pagdating mo ng 20, dapat politically awaken ka. Awaken. Kasi, samantalang tayo, 40 na ako, saka ako na-enjoy yung politika. 30 plus na ako, saka ako na-enjoy yung politika. Itong mga Gen Z na to, wala pang 20. Oo, magagaling. Involved. Kaya yan, parang yung ang netpal. Tapos, ang pastime na natin ngayon ng mga kabataan, pati kabataan, Senate hearing at saka Congress hearing. Oo. Grabe, parang maganda na we are being engaged into political So, nakikita ko kung yung ganong senaryo na halimbawa parang civilian military junta i-declare vacant lahat. Naalala mo nun yung mga mayors, mga governors, OIC. Inabutan mo ba yun? Hindi mo na-abutan. So during the time of Cory, during the time of Cory, 86 ako pinanganak, dati mo yung mga 89, 3 years old lang ata. 86 ginawa nga yung 86, 87 Sa revolution baby ako. That's right. January 86.
nung panahon ni President Cory, dineclare lahat vacant, nag-ano ng revolutionary government, lahat ng munisipyo, inalis yung mayor, inalis yung governor, naglagay ng appointed OIC. Ay, sarap! Nag-OIC. Lahat ng mayor, lahat ng buong Pilipinas. Tapos dissolve lahat ng mga pati nga Supreme Court, dissolve eh. Talaga? Yes. Dinissolve. What a good day to... Pati walang House of Representatives, walang Senate. Ang sarap. Walang Senate nga. Masarap ba? Sarap pa rin ganun. Masarap mangarap, ano? Ang saya! Walang saya, no? Ang saya! So, yun ang totoong, yung pangalawang mas magbuti-buting klaseng martial law. Paano kung ito what if, kasi baka maano tayo. Di ba? Pinunduhan nung nasa taas para magkaroon siya ng chance to extend. Ay! Extend. Ganyan nga. Kung magmamartial law nga na... gusto niya talaga. Yung gusto ni... Alam mo, nag-declare nga si... Nag-resign na kasi si Romualdez Well, yung resignation ni Speaker Romualdez, nag-resign. Wala rin effect eh. Wala nga eh. Kasi ang sinusolusyonan dito yung corruption na hindi lang DPWH. Hindi lang. Lahat ng ating departamento meron ay talagang babad na babad sa corruption. Sa tingnan mo, katatapos lang Justice po system, lahat. Katatapos lang ng budget hearing, yung National Expenditure Program natin, hinain na. Well, makikita natin kung ano yung mga nakalagay sa GAA. Parang siguro kung ako sa department, nakakatakot na ano yung mga project ko, baka masilip ako. Pwedeng ma-disable nga yung bansa natin kasi lahat na takot na. So, kaya nga, yun ang problema ngayon. Nag-resign si Speaker Wala Romualdez. nang tatanggap na contractor ngayon. Hindi yun ang solusyon eh. Kaya nga papansin lang. Di corruption ang issue eh. Corruption Accountability ang hinahanap ng mga tao ngayon. Somebody has to put to justice. Ngayon, ang problema ngayon kung si BBM, ito nga ngayon, anong gagawin nga ni BBM kung sakaling ito nga ang ICI na pinorma niya, yung Independent Commission on Infrastructure. Ito pa. Yun namang commission na yan, maraming nagsasabi na Political. It's a political move. Walang power. At walang power masyado kasi eh. Opo. Hindi nga pwedeng mag-contempt eh. Sabi ni Congresswoman Laila de Lima. Di for the, yung clout lang ng media na pinuntahan. Parang ganun lang eh. Investigative body lang Parang, sabi ni Rigoberto Tigrao, parang ano lang yan, research group lang yan eh. Kaya nga R&D. Parang research lang yung itong Research kayo ng research. Dapat ngayon si Senator Cynthia Villar. Kung senador pa siya ngayon, siguro pinagalitan niya mga yan. Research kayo ng research. Wala namang napapala yung mga research. No? So, sa tingin ninyo, magkakaroon kaya ng ng people power revolution? Ngayon meron na po. We are united in one that we have to stop corruption. Pero yung magmamarcha tayo para magpatanggal, sinong papatanggal? Iba-iba tayo ng gusto eh. Iba-iba ng gusto. So, parang it's more of ngayon, medyo maging sana naman yung mga kongresista at senador, medyo kasi walang malinis ang kamay. Lahat. Kaya nga. Kung if this kind of culture has been there for a very long time, lahat yan meron. Kagawad nga meron sa project. SK nga, di ba? Parang they're on boiling waters din ngayon. 34 million. Naalala ko noon parang, alam mo, ngayon nga hindi pinag-uusapan yung DBM, di ba? Pero noon may mga naririnig tayo na pag daw naglabas ng SARO yung DBM bago maglabas magbibigay ka sa DBM. Yes, parang gano'n. may porsyento pa yan eh. Ang naalala ko parang sa lahat kasama talaga. Pero parang 1-3%.
Parang ganyan eh. So anyway, well, Bago mo nga silipin yung NEP. Sindikato. Actually, ngayong Congress, di ba? O sige, sasama namin sa NEP yan. Ito muna ang Grabe. so kayong dalawa, anong gusto ninyo? Yung Marcelo ni BBM o yung Marcelo nung yung junta? Parang okay pa yung junta. Dissolve lahat no? Start tayo, reset na. Reset na eh. No? Parang it's so frustrating to see what is happening ngayon sa bansa natin. Kasi yung corruption na yan, matagal naman na yan eh. Parang systemic no? Systemic. Ngayon. Tapos halimbawa, pag yung junta nangyari, halimbawa lang naman, pwede nang gawing, say, parliament, palitan na yung presidential. Yung parliament na para mas mabilis, no? Mabilis ang kilos ng lahat. At wala nang masyado. Siyempre, maraming konti may gusto niyan. Sobrang konti may gusto niyan. Kasi lahat sila mawawala ng kapangyarihan eh. No. So dapat itong mga kongresista, what they're trying to do is that lagi nila pa rin nililink yung investigasyon dun sa, alam mo yun, alam mong obvious na obvious yung mga congressional hearing na may nagbigay sa kanya para i-question yung ano yung dapat nilang itanong. Nakakainis yung goal nila na parang politically, nung budget hearing na Senate ni BP Sara, pati ba naman yung detail niya tatanungin? Kahit sa magpunta yan eh. Vice President pa rin yan. Tatanungin mo yung gagastos. Bakit kailangan ng ganito yung bata na... Pinu-weaponize yung Sobra eh. Kung dapat ginagawa natin sa Congress, it's more crafting bill. Regular demonetization ng pera para yung mga tao nagtatago ng pera. Ngayon, no? Mga crazy Diba? ideas. Every 3 years, walitan mo. Diba? Para at least... Kaya lang, magugulo sirkulasyon nun. Pero at least... Ginawa saan yan? Ginawa sa... May mga bansang gumawa niyan. Kasi nga yung grabing corruption, Ang naalala ko, India, ginawa ni Modi yan Ni Modi na nag-demonetize. Yeah. May konting kaguluhan pero at least na-curb yung yung corruption. In fact, isinadjust din ni sa atin dito. Talaga? Si former Finance Secretary Cesar Purisima. Purisima. Sabi niya, mag-demonetize para yung mga, siyempre, ako, di ko na magagastos yung kalba. Siguro, everyone. Tapos may pera na, yung mga nasa billiard table. Hindi mo naman lalabas ka. Hindi mo pwedeng pasok sa bangko. Cash mo yung natanggap eh. Tapos after kasi dahil nakapwesto pa ako, di ko pa pwedeng gastusin to. Masasalin ako, mawala lifestyle check ako. Tapos tago ko muna. Sabi ng Central Bank, after 3 years. After 1.5 years lang. 1.5 years. Sayang na yun. Yung pera na yan, ibahin na natin. Ito na yung bago. Patay na. Bulok na. Mabubulok na. Tapos para maging US tayo, tanggalin mo yung malalaking denomination. Alisin mo yung 1,000, 500. 500 na lang. Puro 100 na. May 500 pa rin. May 500 pa rin. Wala nang 1,000. May 500 pa rin. Kaya lang, coin. Yari kayo ngayon. Yari. Sige, pay ako lang 100 million. Ayoko, sir, ang bigat. Sige, na lang. Wag nang 100 million. 5 million na lang. Sige, biwatin mo yan. Ang bigat pa rin. Sige, padala po kayo ng pick-up dito. Pinapala na namin yung mga 1 million nyo. Forklift. Ngayon, ang bibili ng mga politician ngayon, hindi na mga bako. Forklift na. Mga earth movers. Panglift ng mga siguro yung 1 million 500. doon, isang container. Kapag coins. Grabe. Kasi, diba? Yun naman parang, dapat talaga, we have to do this, na parang, this is the time to craft something sa bill, sa Congress, na would really transparency, diba? We need a leader na may vision kasi pag ang presidente natin may vision, andali to work together kung kahit mga Congress na to see that, if they see that vision, they can chip in and work to achieve that. Hirap lang ngayon. Yeah.
sumasampa lahat for their political mileage sa darating na 2020. Which is... Pero dapat yung bidding, di ba? Yeah. Gawin nila maganda. Gawin nila nga, randomizer na lang kasi... di ba? Para alam natin talaga na... yung kasi pag may hanggat, nung nakaraan sinasabi natin, hanggat may human intervention with the bidding and... Kasi kung ako bidding, di-disqualify ko lang yan eh. O sige, pasok ko na, di-disqualify ko na to para sa'yo na mo. Ganun talaga nangyari. Ganun actual nangyayari. Pasok ko ng dalawang kontraktor sa'yo na yan. Yung mga taong malinis na kontraktor na gustong kumuha ng project, lalamunin ng sistema dati na hindi niya alam, sige, akala ko mananalo ko sa bid. Pero hindi niya alam, parang orchestrated na. Lutong Macau. Lutong Macau na. So, imagine, magkaroon lang ng commission on screening the documents if you're qualified. Pag na-screen na yun, wala nang human intervention, papasok na yan. And then, lahat ng bidding, yung pati pagpili. Di ba? Kasi kung screening pa lang, documented na, alam mo na kung di ka qualified, disqualified na yan. Di ba? Kasi ngayon talagang, pag di contractor ngayon ako, ano ginagawa lang nila? Fail bid. Fail bid mo. Di ba? Itong mga back. Nagkasama nga lahat. Tapos district engineer, yung contractor ko, fail bid nyo yan. Yun dapat ang binubuong commission. Hindi yung commission na infrastructure na dapat yun on bidding. Kung sino yung tatanggap ng project. And then kapag nababa na, bakit kailangan congressman na wamak niya? Mag-approve lang naman kayo ng budget eh. Yeah. Diba? Magawa ka ng commission ng, I don't know kung pwede yun na dun mo lang ilalagay yung, diba? Sila na yung mag-oversight nung talagang na-download yung... Mas mabilis ang infrastructure natin pag ganun. Mabilis din ang pag-unlad. Pero sa present situation na napakahirap gawin na yung mga ganyan. Kasi nga, the total overhauling dapat na yun. Grabe. Kahit naman Anyway, Marcelo, wala. Anong gusto nyo? Ako, well, nakakatakot kasi yung word na pag sinabing Marcelo eh. Marcelo. Kasi nung unang Marcelo, impression natin. Sobrang scary. Pero meron namang naulit na Marcelo sa Davao last administration. Marcelo siya dun eh. Naging peaceful naman eh. Pati sa di ba sa Marawi nun? Marawi. Marcelo. Si President GMA, nag-ano rin ng Marcelo nun. So, on a limited area. Parang targeted area lang. Diba? It's safe. It's safer. Actually, parang may stigma lang kasi yung salitang Marcelo. Kasi yung 1972, parang medyo traumatic. Pero sa totoo lang, yung mga sumunod na mga panahon na may Marcelo, okay naman. Na hindi naman talaga nag-abuso, Kaya sa akin, okay lang naman. Pero yung junta, gusto niyo ba yun na i-overhaul na sa lahat? current state Anong tawag sa mga bata ngayon? Reset. I-reset yung gobyerno natin. Hard reset. Hard reset. So, yun. Tingin ko na ano natin yung possibility na magkaroon ng Marcelo. Yeah. So yun, kung umabot ka sa kwentuhan namin dito, ibig sabihin na enjoy mo na yung kwentuhan. So, hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na. Like and share, comment din. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Thank you so much. God bless.